Good morning mga kakosa. Share ko lang kung paano maglinis ng brake. Tsaka mag-adjust na rin para ma-check natin kung maayos pa ba yung brake natin. Lalo na pag galing long ride. Check natin kasi malalaman yan pag medyo humihina na yung handbrake. So paano ba tanggalin? Yan, pag natanggal nyo na yung gulong, ang kailangan nyo lang tools, 3. Flat screw. Ito size 12 na magaspang. Bibili yan sa hardware o sa mga bolt center. Tsaka size 12 na tools natin. Ayan. So para saan ba to? Ito kasi mahirap matanggal. Diba? So pag mahirap tanggalin yan, hindi mo siya kaagad. Lalo na pag bagong bukas nakadikit yan. Hindi katulad nito. Natanggal ko na kanina. So iba pinupukpok ng martilyo. Ito naman, ito ang purpose niyan. Halos lahat ng nabuksan kong sasakyan, meron yan 2. May size 12 na magaspang na tornilyo. So ipapasok nyo lang siya dyan. Ang purpose nito, itutulak niya yung cover. Yan. Ingatan lang din na wag ma-lost thread. Pero hindi basta nalo-lost thread tong cover. Ang malo-lost thread lang dyan minsan, talagang malo-lost thread siya, yung tornilyo. Yan. So ito, ang pagbukas niyan, hihigpitan nyo lang yung tornilyo ng alternate. So, kailangan even para maitulak niya. Yan. Pag tinulak niya na yan sa loob, aangat to. Mabubuksan. Dito siya tatama. Ayan, kita nyo may tama. Yan kasi yung butas niya. So pag tinulak niya yan, tutulak niya to, lalabas siya. Diba? So yan na yung loob ng brake natin. So paano siya i-adjust? Ito kasi, yung 2 brake pad, gumagana ang preno natin pag umaapak tayo fluid. Yan. So ito bumubuka. So ibig sabihin itong loob na to, may mga o-rings yan na pumipigil sa brake fluid para mag-leak. So ito, pag nakita nyo may leak na to, palitin na yan yung repair kit. So ito medyo malagkit na pero tolerable pa. Okay pa yan. Okay, so ito medyo lumuwag, kailangan higpitan. So paano siya higpitan? Ito, kailangan nyo lang ng flat screw. May mga ngipin yan. I-adjust nyo yung ngipin pababa. So ang purpose niya, pag in-adjust nyo pababa, bubuka to. Yan, ito yung bubuka. Kung makikita mo rito, may thread dyan sa loob. Yan, pag inihigpitan mo siya, bumubuka siya. So ang tendency, bubuka yung brake pad, lalapat ng malapit sa brake drum. Ayan. So yan ang niyan, ang purpose. Tapos ito, may makikita yung kable. Yung kable na yan sa handbrake. Dito, pag nag-handbrake ka, bumubuka to. Pero cable ang nagpapagana. So kaya pag minsan, napapansin mo yung handbrake mo sobrang sagad na, pero hindi pa kumakapit, baka maluwag na to. So kailangan mo lang i-adjust. So ganun lang yun. Ngayon, paano naman siya malalaman kung mahigpit na? Ako, tinatansya ko lang. Kasi ito, pwede mo siyang hindi tanggalin. Pwede kang hindi magtanggal ng cover sa likod mo. I-adjust. Meron niyang dito sa likod. Tingnan mo. Yan, may mabubuksan mo siya. Ito yung cover niya. Doon mo siya i-adjust. So medyo isusungkitin mo yung adjustment dito. Isungkitin mo sa likod yung adjustment. Huwag mo kakalimutan ibalik yung cover na yun kasi papasukin niya ng dumi or ng mga alikabok. Diba? O kaya tubig. So ako, pag nag-a-adjust ako, tinatansya ko lang pag makapit na to. Yan. So ito medyo freewheeling pa. Yan. Dapat di kayo naka-handbrake ha. A-adjust ko siya. Hihigpitan ko para humigpit. Yan. So pababa lang. Diba? Ganun lang siya. Yan. So pag nag-higpit ka, bumubuka yan. Okay pa, hindi pa masyado. Yan, paano pag sumobra? Ito, i-ano mo lang to, forward mo lang, tapos
pabalik. Diba? Yung ganun lang. Kung pahigpit, di paluwag. So yun, pagpababa, yun yung pahigpit. Kung sumobra ka sa higpit, balik mo pataas. Yan lang yun. Pero ito yung pinakalock niya, iaangat mo. Yung tumutunog. So yun yung DIY. Mga dalawang ngipin pa. Okay pa. Kulang pa. Sensya na, medyo maingay. At nasa ano kami, Kaligi. Ako, tinatansya ko. Isa na lang siguro, isang ngipin na lang. Diba, kompleto, may aso, may jeep, may mga bata. Ganong kaingay. Ayan, so medyo mahigpit na. Ayan, so eto, medyo magaspang na. Kung magaspang yan, huwag kayong mag-worry kasi pag tumakbo naman at may gulong, okay, smooth pa rin yan. Diba? So mararamdaman mo parang may kumakalinsing, ay may kumikis-kis na. Mahigpit na yan. Okay? So tanggalin ko ulit kasi lilinisin ko naman siya. May mga ano yan, ayan, marumi oh. So paano siya linisin? Ako ginagamit, pwede siya sabon, kahit anong sabon, Joy, liquid detergent, powder, yan, pwede mo siya linisin. Pero ginagamit ko kasi ito, since na mabilisan lang at saka makalinis din, safe pa sa mga rubber natin, yung CVT cleaner. Ito, ginagamit ito sa motor eh. Yan, mga panglinis ng panggilid ng mga scooters, mga ano niya, parts niya. Diba? So ito, pag in-spray mo kasi, ang ganda, tanggal agad. Oh. Yan, so cleaner lang na ano, CVT. Yan, Kobe ang brand. So Kobe, baka naman. Diba? So yan, kita mo kaagad yung ano, yung difference. Natatanggal yung ano, tatanggal yung mga dumi-dumi nyo. So isang lata na ito, sobra-sobra pa. Ginagamit ko pa to sa motor ko. Makikita mo sa ilalim mo, diba, napakarumi. So galing kasi kami ng ano, last week sa ano, Tugigaraw, Santa Ana. Napakalayo, dulo na rin ng, halos dulo na ng Pilipinas. Kaya eto, 2 years na rin hindi nabubuksan. DIY ko na. Kasi kaya naman eh. Diba? Ako gusto kong gumagawa, tumitira kasi ano, nasusunod ko yung kung ano yung gusto kong gawin. Gustong malinis na malinis, eh masusunod mo. Hindi naman pwede yun sa mga mekaniko, baka maano pa sila, ma-offend pa sa mga gusto mong mangyari sa sasakyan mo. Kung hindi naman, eh ganyan paggawa nyo sa mekaniko nyo. Diba? Malinis na malinis. Okay, so ito, ingatan lang din, wag sa mga pintura kasi nakaka ano to, tunaw ng pintura itong CVT cleaner natin. Okay, so ito, basahan. So dito naman, pwede mo rin tong bugahan or basahan, pwede na. Yan, basta matanggal mo lang yung mga debris nung brake pad. Okay, iwasan nyo rin tong hawakan na yung kamay nyo may grasa o may langis. Ayun, tama na. Ito, hindi mo na kailangan punasan sa loob kasi ang CVT na natin ang naglinis dyan. Pressurized kasi ito eh, kaya natatanggal niya, napupush niya yung mga dumi. Ayun. So kahit di mo yan patuyuin, ano siya eh, parang alcohol eh, nahihipan lang, tuyo na, pwede mo na ibalik. So ito, painted na rin para maganda tingnan sa mags. Yan, medyo gumaspang na siya. Kaya pag sigurado, pag nag handbrake ka, makapit na yan. Tsaka pag nag brake ka, okay na yan. Okay, so maapektuhan ba yung ABS? Tingin ko hindi, kasi ginagawa ko na to sa mga
nakaraang sasakyan ko. Puro ABS din naman yon. Okay, so yun lang. Ma-share namin, na-share ko kung paano maglinis ng DIY ng brake, adjust, tsaka cleaning ng brake natin sa likod. Okay, so hanggang sa susunod. Salamat mga kakosa.